Hello mga kabibig! Welcome back sa rin bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na tao with evidence. Ako po, dating bagman di umano ni BP Sara. Gagawing star witness laban sa impeachment ni BP Sara. Wala na kasi silang magawa sa confidential funds ni BP Sara. Alam niyo naman ang COA ang nagsalita na talagang klaro ang pag-audit ni BP Sara ng kanyang confidential funds. Ngayon, parang laos na yung Mary Grace Piatos ay talagang si Madriaga handa daw na maging star witness. Handang lumabas si Madriaga, uupo at tell all story daw. Ano to, maalaala mo kaya? Nako po, ano kaya ang maging sagot ni Bibi Sara? Pero sabi naman ni Bibi Sara, itong si Madriaga, hindi nga niya kilala. Hindi niya alam kung saan galing to. Ngayon, gagamitin na naman ng Kongreso, di ba? O sino bang unang nagpasabog nito? O. At ito ha, grabe ang banat ni Attorney Rowena Guanzon kay Jinky Luestro. Kasi daw si Jinky Luestro ay pro-BBM at napaghalataan ng maraming Pilipino na napaka-bias. Lawyer pa naman siya, pero napaka-bias. Naku po, grabe naman yan, Attorney Rowena Guanzon, yung inyong description kay Attorney at Congresswoman Jinky Luistro. Napakasakit naman pakinggan yan, napaka-bias. It's so, pro-BBM at pro-Martin si Luistro. Ayan, kabibig. Share ko sa inyo, kabibig ha. Baka sabihin yung gawa-gawa ko to. Pro-BBM at pro-Martin, of course. Dahil kay Speaker. Remember the statement ni Jinky Luistro? Ayan, oh. Breaking news. Pro-BBM at pro-Martin si Luistro, kaya malamang pag-iinitan lang nila si VP Sara. Kahit anong gawin na nilang pakana ngayon na susundin daw nila ang Supreme Court ruling, andyan pa yung mukha ni Congresswoman Luistro ng Batangas na sa video na halos magsalita sa langit kasi andon sa stage si Martin Luther King Romualdez. So, kabibig ko. So nakikita na ni Atty. Rowena Guanzon na talagang, alam mo na, yung feeling natin na kay BBM walang substance, kaya binasura. Ito kay BP Sara may substance yan. O, halata, alam na namin ay script. So wag na kayo mag-deny. Excited na nga kayo, 'di ba? Na mag-convene na mag house hearing na kayo. Sabi ni BP Sara, last year may pa-quadcom kayo in age of legislation para magkaroon ng batas pero meron pang batas. Para lang talaga gamitin nyo ang quadcom na iyon para paghagilap ng mga ebidensya para sampahan nyo ako ng impeachment. Di ba? After ng quadcom, ano nangyari? Impeachment kay BP Sara. Ngayon, alaran natin kabibig. On the other hand, mga kabibig, ito yung latest news ngayon, itong dating bagman ni VP Sara. Nako, ito, dati umano'y bagman ni VP Sara ano ba ito? Yan, ito. Umano ni VP Sara handang tumistigo sa impeachment proceedings. Wow! In fairness, impeachment proceedings Sinabi ng umano'y dating bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga na handa at bukas siyang tumistigo sa anumang impeachment proceedings kung siya ipatawag sa Senado, Kongreso or Office of the Ombudsman. Sa isang news forum, sinabi ng abogado ni Madriaga na Attorney Raymond Palad na handa ang kanyang kliyente na sumunod sa kaling makatanggap ito ng subpoena. The fact na na-issue siya ng affidavit, pwede siyang ipatawag sa Kongreso, Senado at Ombudsman. Yung willingness niya, yes, kung makareceive siya ng subpoena, mag-a-appear siya. Inamin din ni Palad na nagulat siya nang malamang isinama ang affidavit ni Madriaga. Gulat talaga? Alam na yung, huwag kayong magulat. Part na yun ng script, di ba? Sinampahan ng plunder. Later on, nagsampa ng impeachment. Sabi ng Trillanes, isasama namin yung affidavit ni Madriaga na bagong recipe sa impeachment ni VP Sara. Tapos magugulat to si Palad. Wow! Para saan? Para itong si Madriaga. Para drama. Di ba? Ayon sa kanya, sa mamagitan naman ang ulat na balita niya, ulat na balita na nalaman daw niya. Ay, nako. Yung pagsama ng affidavit sa impeachment, hindi ko alam yon. Kung isinama pala yon, at least nandun na siya. Kukuha na naman ng spotlight. Alam mo, ay, nako. Ay, ewan ko sa inyo, mahilig talaga kayo sa spotlight, no?
'Di ba? Mahilig talaga ito. Ayon sa kanya, nagtanong umano si Leila de Lima kung maaari niyang kapanayamin ang kanyang kliyente nang hindi direktang inuugnay sa impeachment proceedings. Kinumpirma din ni Palad na minsan ay humiling sila authorities na mabisita sa Madriaga upang pag-usapan ang nilalaman nito. Ang kahalta si de Lima gusto makausap si Madriaga, si Trillanes gusto makausap si Madriaga. Hala ka. Yun. Tapos, nag-apply sila ng witness protection program. Ay, nakakulong na nga. Witness protection program. Ay, nako mga kabibig. Oy, yun na mga kabibig. So balikan natin itong pasabog ni Atty. Rowena Guanzon para kay pagbanat ni Atty. Rowena Guanzon kay dito ni Jinky Luistro. Grabe itong si Atty. Rowena Guanzon kung makabanat. Oy. Ito. Tingnan nyo sila. They're laughing. The demeanor of your congressman, tingnan nyo sila. It seems that they don't take this seriously. Unlike in other countries where impeachment proceedings are a serious matter. You imagine you're trying to remove the president and the vice president of our country. Can we expect fairness from this committee led by Congresswoman Luistro? You no longer look neutral. You look biased. You're already biased. If you look at the record of Congresswoman Luistro, she's praising Martin Romualdez to high heavens. Right? Makikita po natin talaga ang fairness dito ng House of Representatives kung si Congresswoman Luistro ay mag-resign as Committee on Justice Chair. I mean, give it up. Congresswoman Luistro, what's the big deal? Grabe. At makakasama natin Attorney Rowena Guanzon, Nelson. Pag-uusapan natin ngayon ang impeachment upang mas malinaw natin itong maunawaan mula po sa perspektibo ng batas at ng mamamayan. Makakasama niyo po ngayon sa palatuntunang sa ganang mamamayan, dating COMELEC Commissioner at legal expert, Attorney Rowena Guanzon. Anong titulo, Nelson? Usapang Matino! Panoorin natin. Magandang araw po, Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod, dito sa Net25. Pangunahing episode ko po ito. Kaya sana subaybayan nyo bawat Miyerkules dito sa Net25. Pag-usapan natin ngayon ang impeachment na naman. Ito ang impeachment 2.0. Wala na talagang magawa itong ating mga congressman. At hindi siguro sila busy. Kaya impeachment na naman. Pero this time, pagbabago tayong konti, may impeachment din against Bongbong Marcos. Pero ang sinasabi ni Congressman Erice, yung daw nag-file na complainant ay abogado ng First Lady Lisa Marcos. At sinabi din ni Gabriela Party List Chair, Lisa Masa, na yung kanyang pagtalakay ng House of Reps Committee doon sa impeachment complaint against Bongbong Marcos ay scripted. Ang tanong talaga ng mga kababayan natin, maniniwala pa ba kami sa inyo? No. Sa mga pinaggagawa nyo, no more. Sa flood control, kickbacks nyo, sa mga substandard projects ng mga allocables nyo, mga congressman, hindi naman lahat, ano po? Pero maniniwala pa ba kami? Maniniwala pa ba ang mga tao sa inyo? Na impeachment na naman, ang pinaka-importanting trabaho ng ating House of Representatives ngayon? Tingnan po natin ang Committee on Justice. Ano nangyari kay Congressman Abante? Biglang nag-walk out kasi pagbobotohan yung sufficiency in form ng complaint ay talo siya. Siya lang ang no. Di ba? Yes sila lahat. Siyempre, pati ba ng BBM na congressman? Yes, there's got to be a catch. Yun ang sinasabi ni Lisa Masa ng Gabriela na scripted, di ba? At yun ang sinasabi ni Congressman Erice na dummy complaint lang ito. Pero nag-walk out si Congressman Abante. Very famous yan si Congressman Abante, yung picture niya na nakalawit yung dila niya. At yung kanyang... feeling ko scripted talaga. Kasi ramdam ni Maza na very scripted daw nangyari doon sa... Kaya Kabibig, do you believe na scripted lahat ng nangyari noong yung House Committee hearing, Justice ba, yung kay BBM? Diba lahat daw na
in substance, walang fact, puro allegedly, puro haka-haka, 'di ba? Eleksyon sa Manila ay talo siya sa botohan, pero Mali. panalo siya sa laro. Kaya itong si Congressman Abante ay naging katawa-tawa sa kanyang mga kasamahan dyan. It shows the demeanor of your congressman. Tingnan nyo sila. They're laughing. Tama. It seems that they don't take this seriously. Kaya Unlike the other naglalaro countries where impeachment proceedings are a serious matter. And you imagine you're trying to remove the president and the vice president of our country. So, tingnan nyo rin kung maniniwala pa ba tayo na itong Committee on Justice na ito will have fairness. Kasi sa due process po, nakalagay, lalo na doon sa decision ng Supreme Court, doon sa first case ng impeachment ni VP Sara, that declared it invalid and unconstitutional, ano sabi doon talagang emphasis ng due process ay fairness. Walang arbitrariness, di ba? Can we expect fairness from this committee led by Congresswoman Luistro, rabid supporter of Martin Luther King Romualdez and Correct. BBM? Can we expect fairness from Congresswoman Luistro, who was also the same, if I'm not mistaken, chair of the Committee on Justice in the first impeachment complaint versus VP Sara? If you look at the record of Congresswoman Luistro, she's praising Martin Romualdez to high heavens. Diba? Sabi niya, may AX dahil sa speaker. May tupad dahil sa speaker. Kulang na lang sabihin niya, may lindol dahil sa speaker, may ulan dahil sa speaker. Kaya makikita po natin talaga ang fairness dito ng House of Representatives kung si Congresswoman Luistro ay mag-resign as Committee on Justice Chair. I mean, give it up. Congresswoman Luistro, what's the big deal? You no longer look neutral. You look biased. Grabe You're siya. already biased against VP Sara. So why don't you just give it up and resign? Anyway, your vice chair is just as competent, hindi ba? Kaya dyan sa House of Reps, maraming congressman na nagde-declare ng opposite view against the Supreme Court final decision. Yes, ang At dami si nila. SP Senate President Soto ay gayon din. Ang sinasabi niya na pag sinasabi ng Supreme Court, ito dapat yung mga rules nyo dyan sa House of Reps sa impeachment, ay ito ay overreach na ng Supreme Court at hindi na ito pwede. Sabi niya, the Supreme Court's already making laws. It's no longer just judicial review. So, masasabi ko naman dyan when I interviewed Senate President Soto is, well, if you keep on doing that and you keep on criticizing the Supreme Court decision, SP, you will look biased. And you're the Senate President. My gosh. It's better that you just lay it to rest and then continue the work Yes, there, is it not? Kung aakyat po ang impeachment sa inyo, ano po ang gagawin nyo? Sabi niya, gagawin ko po yung ayon sa aming mga patakaran. Well, that's great, right? Now, but if the impeachment complaint against President Bongbong goes up to the Senate, Hindi na. in the unlikely event, the Senate President will not preside over the impeachment hearings. It will be the Chief Justice of the Supreme Court. Di ba? Kasi hindi naman pwedeng siya. Di ba? Well, that's already settled. The Chief Justice, that's what happened in the Joseph Estrada case, remember? So, ang tanong ko kay Senate President Soto when I interviewed him is, in your personal opinion, SP, okay pa ba itong impeachment na ito? We're already 2 years from the election. Sobra na, di ba? And he said, in his opinion, it's really already impractical. So tingnan natin ang ating House of Representatives kung paano sila gumalaw. At yung demeanor lang nila. Kaya sigurado aakyat ang impeachment complaint. Pero kailangan nila, again, this time, they have to follow the rules according to the last Supreme Court decision. They have to refer it to the committee, and then they have to bring it to the plenary, the complaint, and then all congressmen and congresswomen, and of course, the Vice President Sara, must have a copy of the complaint. Kasi noon po sa first impeachment complaint, grabe, no? Ikaw nga nasasakdal sa ordinaryong kaso, binibigyan ka ng kopya ng complaint. Ito ba kaya na ini-impeach nyo, tinatanggal nyo yung Vice President, hindi man siya nabigyan ng complaint. Kaya mga kababayan, maasahan ba natin ang ating House of Representatives na magiging fair sila
at magiging O, anong sagot nyo? Fair ba ang House of Representative? Feeling ko hindi. Pero kung isipin nila, malapit ang eleksyon, at ang mga DDS, grabe, nakaantabay na sa mga pangalan ng mga kongresistang mag-yes sa impeachment. Ililista nila. So, yung mga taga Mindanao, yung mga taga NCR, yung mga taga Visayas, careful kayong mag-decide. Baka huling termino yun na ngayon. At saka 2028, kahit for example, i-impeach si VP Sara, malakas pa rin ang puwersa ni VP Sara. Pwede siyang mag-endorso na kung sinong politiko. And do you think kung si VP Sara ang ma-impeach, walang another Duterte na tatakbo? Mag-isip-isip talaga kayo. Isipin nyo talaga ng maigi. objective sila? Maasahan kaya natin na dahil si BBM ang president ay susuriin din nila ng maayos at kung may bigat naman yung mga kausa o grounds ay iakyat nila din sa Senado. Isa po sa mga grounds dyan ang pagdodroga niya dahil siya ay sinasabing addicted to cocaine. Na simula pa 12 years old siya, sinabi na ng kapatid niya na Senator Amy na siya ay addicted to cocaine. Ang sinabi niya dyan, body and healthy and he's not committing any crime. He's committing a crime. He's committing a crime every day when he snorts cocaine. And he is addicted to cocaine. Not functions and it impairs his decision-making process and that's why he cannot be a good president of our republic. Abangan po natin dito sa mga Pilipinas. Ito po si Atty. Rowena Guanzon. Yun, kabibig ha. Yun ang mga sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon. Ikaw, ano ang iyong punto hinggil dito? Naku po, kabahan na. Dapat kabahan na talaga. Ang mga kongresista ngayon, dapat mag-isip-isip sila na ano ba talaga, boboto ako sa impeachment or hindi. Ano ba, parang hindi yata or parang boboto na ako. Ano ba talaga ang gagawin ko? At ito kabibiga, si Madriaga, confident na confident. Uupo daw siya. Uupo daw siya kung ipapatawag siya. Kung ipapatawag siya ng Kongreso, ng Ombudsman, ng Senado, ay talagang confident siya na ako ang tatapos kay VP Sara. Wow! Eva si Madriaga, maging star witness laban kay VP Sara. At sabi nito, ito si Madriaga talaga ang magpapa-impeach. Ito yung malaking witness na posibleng will bring down VP Sara. Sabi pa nga ng Akbayan ba yun? Kabataan ba? Akbayan na VP Sara, you will go down. Ikaw ang unang vice-presidente ng Pilipinas na ma-impeach. You will be impeached twice. Wow, confident. Saan galing yung confidence nila? Dahil kay Madriaga. Agay! Madriaga na naman. Agay! Bakit? Totoo ba yan? Totoo ba yan? Grabe ba yung ebidensya? As in super duper solid ba ang ebidensya? Mga bibig. So ano ang iyong reaction hinggil dito? Grabe si Atty. Rowena Guanzon, no? Talagang she must resign. Bias siya. Napaka-unfair niya. Oo. Nang dahil kay speaker, may AX tayo. Nang dahil kay speaker, may topan tayo. Sabi nga ni Atty. Rowena Guanzon, kung pwede, nang dahil kay speaker, may lindol tayo. Nang dahil kay speaker, umuulan ng pera. Yung kabibig. Nang dahil kay speaker, may flood control anomalies. Ay, ano ba naman yan? Hindi pa nga. Kasama ba si Martin? Nakakasunod? Ewan ko natin kabibig. Yun ang kabibig natin. This Debug for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone. See you next time.